Hindi mapakali si Mina habang hawak ang susi at isang balot ng itim na insenso na tila nang galing pa sa kung saang probinsya. Kanina pa siya pabalik-balik sa tapat ng kwarto ni Fräulein na nasa dulo ng pasilyo ng mansyon. At kung tutuusin, madali lang ang utos ni Doña Cassandra. Pasok, sindi, kandado, alis. Pero ang problema, ang taong ikukulong niya ay ang lalaking nagpapasweldo sa kanya. Ang lalaking konti na lang, magiging dragon na dahil laging nakakunot ang noo nito at napakasungit. Parang ang hirap ng mag-joke sa amo niyang yun dahil baka bigla siyang tanggalin sa trabaho. Maya, iha, tandaan mo, sambit ni Donya na tila umaalingaw-ngaw pa sa kanyang tenga. Ang pamilya Mendez ay nangangailangan ng tagapagmana. Si Fräulein ay parang robot na kailangang painitin para lumambot. Gawin mo ito at dodoblehin ko ang bonus mo. Ang salitang bonus ang nagtulak kay Mina para pihitin ang doorknob ng silid ni Fräulein. Basta talaga pera no? Mukha talaga siyang pera pero hindi dahil materialistic siya, kundi dahil may sinusuportahan siyang pamilya. Breadwinner si Mina at ito ang role niya para mabigyan ng kaginhawaan ang kanilang mga magulang. Tahimik sa loob, amoy mamahaling pabango at talaga namang napaka-expensive. Ito ang amoy ni Fräulein Mendez. Nakita niya ang bulto ng lalaki na nakatalikod. Nakatayo sa harap ng malaking bintana habang may kausap sa cellphone. Ang boses nito ay baritono, malamig at may otoridad na nakakapanghina ng tuhod ni Mina. Para sa bonus. Bahala na si Batman, basta kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Mina sa maliit na mesa sa gilid. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang lighter. Tumunog ang lighter. Sinindihan niya ang insenso at agad na bumalot ang isang kakaibang halimuyak sa silid. Hindi ito amoy na simple lamang. Amoy ito ng pinaghalong vanilla, sandalwood at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Mina. Isang amoy na tila nanunuot sa balat at nagpapabilis ng tibok ng puso. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Mina. Nakaharap na pala si Fräulein sa kanya. Nakaluwag ang kurbata nito at nakabukas ang dalawang butones ng polo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Mapanuri at tila may kung anong apoy na nagsisimulang magliyab. Nakasilip pa siya sa matipuno nitong katawan, ang kanyang inosenteng mga mata. Kawawa naman. Sir, ano po, sabi ni Doña Cassandra, kailangan mo daw pong mag-relax dito. Stress na po kayo sa board meeting kanina Palusot ni Mina habang dahan-dahang umaatras papunta sa pinto. At kailan ka pa naging aromatherapy expert? Tanong ni Fräulein, humakbang ito palapit. Bawat hakbang, tila pagyanig ng mundo ni Mina. Nakakatakot talaga ito. Ngayon lang po sir, part-time ko po. Nang marating ni Mina ang pinto, mabilis na sana siyang lalabas pero ayaw mabuksan ang pinto. Isinara niya ito pero hindi naman niya nilaka. Hawak naman niya ang susi pero narinig niya ang paglock ng pinto. Napasinghap si Mina sa gulat, parang may pumipigil sa pinto kanina nang binubuksan niya na sana. Mission accomplished na sana, pero nakasama siyang malak. Patay na siya ngayon, parehas silang nakandado ni Fräulein. Damay siya sa kagagawan niya. Hindi kaya may darating pa para buksan ito? Hinihintay lang siguro ang kinuha ni Donya na magiging katabi ni Fräulein. Hindi pa naman iepekto agad ang insenso, mga 5 minuto pa. Ginagaslight ni Mina ang kanyang sarili. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ng babaeng darating na ipinadala ng Donya, tapos lalabas na siya dito. Pero lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, walang dumarating. Sa halip, narinig niya ang galit na si Fräulein. Mina, buksan mo tong pinto. Ayoko makandado dito kasama ka. Bakit hindi mo mabuksan? Lumabas ka sa kwarto ko. Sigaw ni Fräulein. Hindi naman ito galit na galit. May kakaiba lang sa boses. Parang nahihirapan na ewan. Sandali lang po sir. Malapit na yung kadate mo. Baka buksan na din ito kapag dumating na. Anong date? Walang darating. Nakausap ko si mama. Sinabi niyang hindi niya tinuloy ang pagtawag sa kung sino mang modelong yun. Ano po sir? Sino pong kasama mo dapat? Ikaw ang gusto ni mama. Ito ang hinala ko.
pero ayoko sa'yo. Napakatigas talaga ni Mama. Bakit ikaw pa? Alam ko ang plano niya at sinang-ayunan mo naman. Isang malakas na tadyak sa pinto ang nagpagulat kay Mina. Pinipilit itong buksan ni Fräulein hanggang sa tumigil na ito't hingal na. Pero Mina, ang amoy na to. Buksan mo na ang pinto bago pa ako mawala sa sarili. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Mina na nasa bulsa. Isang text mula kay Doña Cassandra. Change of plans, Mina. I told the other girl not to come. My son doesn't need a stranger. He needs someone who knows his coffee, his temper and his heart. Stay there. The key will only work from the outside. Enjoy the incense. Sorry pero ikaw talaga ang gusto ko, my dear Mina. Nalaglag ang panga ni Mina. Tinangka niyang pihitin ang susi pero ayaw pa nitong gumalaw. Ma'am, hindi po pwedeng maging apo ang bonus ko. Bulong niya sa hangin. Mina, narinig niya ang boses ni Fräulein. Sa pagkakataong ito, nasa tapat niya na ito mismo. Tila mawawala na talaga sa kontrol. Hihingi na agad ako ng pasensya sa magagawa ko. Sir, tinatablan na rin ho ako. Hindi ko alam kung anong nilagay niyo sa insensong to. Pero isa lang ang sigurado ko. Huminto si Fräulein at naramdaman ni Mina ang init ng hininga nito. Ikaw lang ang gusto kong makulong. Kasama ko sa mga oras na to. Doon lang napagtanto ni Mina na ang insenso hindi para sa ibang babae at ang pagkakakandado hindi iyon aksidente. Mula sa simula, siya na pala ang target ng matandang Donya at ang mas malalang problema, mukhang hindi na rin siya makakatanggi sa pangarap na apo ni Doña Cassandra dahil tinamaan na rin siya ng epekto ng insenso. Namumukadkad na rin ang bulaklak niya at talaga namang matindi ang tagpong ito. Kinarga siya ni Fräulein at wala na rin siyang naging tutol. Inihiga siya nito sa malambot na kama. Now, makikilala mo ng halimaw na tinatago ko. Pigilan mo, Mina. Ito ang nasa isipan niya kahit na ang katawan niya ay hindi sumusunod. Ayaw niyang makita ang halimaw na sinasabi ni Fräulein pero hindi na rin niya alam kung hanggang kailan ba siya magpipigil. Pero wala nangyari na talagang dapat mangyari dahil parehas na silang nadala sa nararamdaman nila. Hindi alam ni Mina kung paano haharapin ang sikat ng araw na tumatama sa mukha niya at kung pwede lang siyang maging uod at bumaon sa ilalim ng lupa ng mansyon na to. Ginawa niya na kanina pa. Paano na ang kainosentihan niya na bigla na lamang nawala sa kanya? Masama ang ginawa ng Donya pero kahit paano nagagawa niya itong unawain dahil napakadesperada nito. Mabait si Doña Cassandra, sadyang hindi lang talaga ito nagtitiwala sa iba. Sa dami ng mas maganda, mas matalino at talaga namang mayayamang babae, bakit ba kasi siya pang napili nito na maging manugang? Sa loob ng 3 oras kagabi, 3 oras na tila naging habang buhay dahil sa pesting insenso ni Doña Cassandra ay nagbago ang takbo ng kanyang mundo. Baka mas tamang sabihin na nagbago ang tingin niya kay Fräulein Mendez. Ang kanyang boss, ang lalaking akala niya ay gawa sa yelo. Nakagabi na patunayan niyang may tinatago palang nagbabagang lava na damdamin. Bumangon siya kahit may iniinda. Ayaw na ngang makita pa siya ni Fräulein na walang kahit anong takip sa sarili. At ang matindi pa, punit-punit ang damit niya na para bang galing siya sa gera. Well, galing naman talaga siya doon. Ibang gera nga lang ang kanyang nilabanan. Napailing-iling pa si Mina sa kanyang naisip. Mina, ang boses niya iyon na baritono at paos. Dahan-dahang humahaplos sa batok niya kahit 3 metro ang layo nito sa kanya. Napatalon si Mina, muntik niya nang mabitiwan ng hawak na tray ng kape. Sir, good morning po. Sir, yung kape mo, nilagyan ko ng maraming asukal para matabunan yung amoy ng ang amoy ng vanilla. Basta, ay na po yung tinitukoy ko. Nakatayo si Fräulein sa dulo ng hagdan. Magulo pa ang buhok nito. Nakasuot lang ng silk na bathrobe at may bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata. Tinitigan siya nito ng matagal. Isang titig na tila, binabasa ang bawat iniisip niya. Kakalimutan mo ba talaga? Tanong ni Fräulein, walang paligoy-ligoy na tanong nito sa kanya. Umayos ng tayo si Mina. Nilakasan niya ang loob niya. Sir, professional part po ako. Part ng job description ko ang matrap sa kwarto. Masindihan ng insenso at makarinig ng mga bagay na basta po nangyari na Isipin na lang natin na
Exercise yun para sa kalusugan. Gawin ko na lang na walang nangyari. Wala akong amnesia. Pero may selective memory po ako. In short, delete na po sa system. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Fräulein. Delete? Mina, muntik mo nang wasakin ang pinto ng kwarto ko. Gamit ang silya dahil sa sobrang hyper mo kagabi. At pagkatapos, sasabihin mo sa akin na exercise lang yun. Ang exercise na ginawa natin, tumagal ng ilang oras. At talaga namang… Sir, trauma response po yun. Dahil lang sa insenso, huwag nyo na nga pong ungkatin. Pamimilit ni Mina, kahit ang totoo, namumula na ang buong mukha niya hanggang tenga. Bago pa makasagot si Fräulein, narinig nila ang isang pamilyar at malakas na boses na nagmula sa garden. Si Doña Cassandra, prenting nakaupo sa kanyang wicker chair. May hawak na mamahaling tasa ng tsaa at nakasuot ng sunglasses na parang nasa beach kahit nasa gitna lang naman ng hardin. Sa tabi niya, may nakahandang 2 bakanting upuan. Maupo kayo, utos ng Donya. Hindi ito nagtanong, basta nagutos na lamang. Nagkatinginan si Mina at Fräulein. Si Mina ay parang susunod sa bitayan, habang si Fräulein naman mukhang handang manakal ng sariling ina. You use that cheap incense from… Well, I don't know where you get that. Cheap? Iha, sabihin mo nga sa kanya. Galing pa yan sa malayo, at hindi yan insenso lang. Tawag dyan ay truth seeker. Inilalabas niya ng tunay na nararamdaman ng mga taong duwag. Muntik nang mabilaukan si Mina sa sariling laway. Ma'am, grabe naman po sa duwag. At saka ma'am, utos niyo po ikandado ko si Sir. Bakit po ako dinamay niyo? Muntik na po akong mabaliw sa loob ng kwartong yun kasama si Fräulein. Ma'am, dapat ho mag-resign na ako eh. Pero hindi ka nag-resign, di ba? At base sa CCTV na pinanood ko. Pinutol ito ni Fräulein. Halos bumagsak naman si Mia sa kinauupuan niya. Mama! Sigaw ni Fräulein sa ina. Joke lang. Masyado kayong seryoso. Listen, Fräulein. I am old. I want a grandchild. And Mina is the only person who doesn't look at you like you're a walking bank account. She looks at you like you're an idiot who needs to be managed. And my son, you need love. It's not love, Mom. It's stress management. Sir Fräulein is my boss, period. No erasure, no wrong spelling. Talaga ba, Mina? Tanong ni Fräulein. Lumingon ito sa kanya. So yung sinabi mo kagabi na ang bango mo pala, sir, kahit pawisan. Stress management din yun? Gusto nang lamunin ng lupa si Mina. Sir, epekto po yun ng insenso. Carbon monoxide poisoning po yata iyon eh. Kaya nag-hallucinate na ako. Tumayo si Doña Cassandra at lumapit kay Mina. Hinawakan niya sa kamay ang dalaga. Mina, iha, alam kong nagulat ka, pero alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko? Hindi lang dahil tapat ka, kundi dahil ikaw lang ang nakakakita sa anak ko kapag wala siyang suot na maskara ng pagiging CEO. Tumingin ang Donya kay Fräulein. At ikaw, Fräulein, huwag kang magmalinis. Alam kong 3 taon mo nang hinintay na may gumawa nito sa'yo. Dahil hindi mo magawang umamin sa kanya. Nanahimik ang buong garden at maski ang mga ibon tila parang nakikinig sa tensyon dahil nakahinto lang ang mga ito. Mina, hindi ka lang PA rito. Mula ngayon, ikaw na ang mapapangasawa ng anak ko. I've already prepared the papers. Contract? Fine. Real marriage? Better. Pero sa ayaw at sa gusto nyo, ikaw lang ang manugang na pangarap ko. Pero ma'am, paano yung career ko bilang writer? Paano po yung pangarap ko? Pangarap kasi niyang maging writer noon pa. Magsulat ka. Isulat mo ang love story ninyo. I'll fund the publishing. I'll buy the first 1,000,000 copies. Sagot ng matanda na parang bumibili lang ng candy. Tumingin si Mina kay Fräulein. Humihingi ng saklolo. Pero ang lalaking inaasahan niyang magagalit nakatitig lang sa kanya nang may kakaibang ngiti. Sir, magsalita naman kayo. Sabihin niyong hindi pwede. Sabihin niyong ayaw niyo sa akin. Lumapit si Fräulein kay Mina. Sapat na para maramdaman uli ni Mina ang init nito. Inayos ni Fräulein ang laylay na mga hibla ng buhok sa mukha ni Mina. Ang problema, Mina, ayoko ring maging duwag gaya ng sabi ni Mama. Ha? Kandado na tayo, di ba? Bakit pa tayo lalabas? Ayan ganyan, maglandian kayo sa harap ko.
Biglang sigaw ng Donya habang pumapalakpak. Guard, ihanda ang reception at pakisunog na lahat ng insenso sa kwarto. Baka ma-overdose ang mga apo ko. Mabilis na naglakad palayo si Mina, halos madapa sa damuhan. Wala akong narinig. Bingi po ako. Sir, maglilinis pa ako. Ma'am, magdidilig pa po ako ng halaman. Wala pong kasalan. Wala po. Pero habang tumatakbo siya palayo, ay alam ni Mina na kahit anong pilit niyang kalimutan ng nangyari sa loob ng kwartong yun, ang amoy ng insenso at ang titig ni Froilan ay habang buhay nang nakakandado sa kanyang puso, lalo na at ito ang unang lalaki sa kanyang buhay. Ayokong makasal, ayoko talaga. Hindi sa amo kong masungit. Bakit naman sa kanya pa? I deserve better. Reklamo ni Mina habang naglilinis sa loob. Napatitig siya sa saging na nasa lamesa. Nawala sandali ang focus niya at kinuha ang mahabang saging. Familiar ang size niya. Bakit kahit saan ako lumingon, nandito pa rin sa isip ko? Para siyang batang nagmamaktol. Natigilan siya nang may magsalita sa likod niya. Sabi na nga ba't hindi mawawala sa isipan mo eh? Mina, aminin mong gusto mo din talaga. Sir? Napatitig lang siya ng saging may iniisip na agad. Hindi ba pwedeng natatakam lang sa... Naputol siya sa sinasabi nang mapansin na nakataples lang pala ang amo. Sunod-sunod na napalunok ng laway si Mina. Sa saging ka mag-focus, Mina. Bulong niya sa sarili. Matapos ang panggugulo ni Doña Cassandra sa hardin at ang nakakalokong usapan nila ni Froilan kanina tungkol sa nangyari sa kanila, ay mabilis na nagtungo si Mina sa kanyang quarters. Hindi siya nagmukmok. Sa halip, agad niyang binuksan ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Hindi nobela ang kanyang ginagawa, kundi isang formal na depensa para sa kanyang sarili. Isang kasunduan para hindi na maulit pa ang nangyari. Pagkalipas ng isang oras, marahas niyang binuksan ang pinto ng study room ni Froilan. Sir, pirma niyo na lang po ang kulang. Bungad ni Mina, sabay lapag ng 3 kopya ng dokumento sa harap ng lalaki. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Froilan mula sa binabasang ulat. Inayos nito ang kanyang salamin. Isang simpleng galaw na pilit na binabaliwala ni Mina dahil sa taglay nitong karisma, baka siya'y maakit. Ano to, Mina? Resignation letter? I told you, si Mama nagdesisyon na siya. You're stuck. Hindi yan resignation. Yan ang Mina and Froilan Mutual Distancing and Professional Protocol, or sa madaling salita no-touch policy. Tinaasan na siya ng kilay ni Froilan. Kinuha nito ang papel at binasa ang nilalaman. Article 1, Section 1. Strict 3-foot rule. Ang sino mang lalabag at lalapit sa distansyang kulang sa 3 talampakan ay magmumulta ng 5,000 piso kada paghawak. Napatingin si Froilan sa kanya. Mina, masyadong mahal ang singil mo. Sir, mahalaga ang aking personal space, lalo na matapos ang nangyari kagabi. Hindi dahil pangarap ako ni Ma'am na maging manugang, pangarap ko na ring maging asawa mo. Trabaho lang tayo rito, pwede ba? Paano kung kailangan mong ayusin ang necktie ko? Bago ako pumasok, kasama ba yun sa tungkulin mo? O sakop ng Article 1? Hamon ni Froilan habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Mina. Umatras si Mina hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa bookcase. May tutorial sa YouTube para dyan, Sir Froilan. Huwag mo kong subukan. 5,000 pesos ang bawat paglabag. Miti si Froilan. Isang ngiting madalang makita sa mga board meetings o kahit pa ng sarili niyang ina. 5,000? Masyadong mura. Bigla itong humakbang at ikinulong si Mina sa pagitan ng kanyang mga braso habang nakahawak sa bookcase. Sa sobrang lapit, amoy na ni Mina ang kape na ininom nito at pabango nitong talaga namang nakakaakit. Wala na ang amoy ng insenso pero tila mas nahihilo siya ngayon. 10,000 na yan. I-charge mo na lang sa black card ko. Bulong ni Froilan. Sir, ang lapit nyo. Article 2, Section 4. Bawal ang intense eye contact. Wala sa listahan ko yan. Sige, pipirmahan ko ang protocol mo. Pero may isang kondisyon ako. Ano yun? Sasama ka sa akin sa isang business dinner mamaya. Kailangan nating magpanggap na magkakilala tayo ng lubos para hindi na mag-hysterical si Mama sa pagiging OA nito. Gusto niya na isama kita. Napabuntong hininga na lang si Mina.
Dinala ni Froilan si Mina sa isang eksklusibong restaurant. Si Mina na masanay sa simpleng kainan ay tila naliligaw sa dami ng sosyal na pagkain at kasangkapan sa kanyang harapan. Mina, relax. Di ko sasaktan ng pagkain na yan. Biro ni Froilan habang pinapanood ang dalaga na nahihirapan sa table napkin. Sir, mahirap magpanggap na sopistikada kung ang suot ko ay gown na mas mahal pa sa down payment ng bahay namin. At bakit 7 tinidor ang narito? Habang maingat na kumakain ng salad si Mina, ay isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang usapan. Isang babaeng sexy dress ang lumapit nang may mapangmataas na aura. Froilan, darling, what a coincidence. Bati ni Letty. Ito ay ang dating kakilala ni Froilan. Long time no see. At sino tong kasama mo? Ang bago mong labandera? Nabulunan si Mina sa kanyang kinakain. Bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang mainit na kamay ni Froilan sa ibabaw ng kanyang kamay. Letty, watch your mouth. This is Mina, my fiancé. Pakilala pa ni Froilan. Nanlaki naman ang mga mata ni Mina. Sir, 5,000 pesos. Pabulong niyang paalala dahil sa paglabag sa protocol. I'll pay double. Just ride with it. Fiancé? Tinaasan siya ng kilay ni Letty. I thought you'd like woman with class, Fräulein. Looks like someone who writes grocery list for a living. Dito na napikon si Mina. Hindi bali ng laitin ang kanyang anyo, pero wag lang ang kanyang pagiging manunulat. Excuse me, Miss Letty. Hindi lang grocery list ang sinusulat ko. Sinusulat ko rin ang ugali ng mga taong mapanira ang dila. Gusto mo ba ng sample? Baka gusto mong makipagbangayan na lang. May bakante pa akong oras ngayon. Pwede naman. Natigilan si Letty sa tapang ng sagot ni Mina. How dare you, Fräulein? Pakakasalan mo ba talaga ang babaeng to? Actually, Letty, ako ang mapalad dahil pumayag siya. Ngayon, kung maaari lang, nais naming ipagpatuloy ang aming pribadong usapan. Mabilis na nag-walk out si Letty sa inis. Hindi naman napigilan ni Fräulein ang tumawa. Talagang pinatulan mo siya? Matapang ka pala kapag napipikon. Nakatitig ka na sa akin, sir. 10,000 na ang utang mo ngayon dahil sa paghawak niyo sa kamay ko kanina. Keep the change. Salamat sa pagtatanggol at pagsakay, Mina. Or di kaya baka naman selos yun. Kapal mo talaga, sir. 50% off na lang ang multa mo dahil pinaalis mo ang babaeng yun. Mukha siyang clown na nalunod sa blasyon. Pag-uwi sa mansyon, tumambad sa kanila si Doña Cassandra na tila nagbabantay ng curfew. Napailing-iling si Mina dahil ito na naman ang mom niya. Bakit magkahiwalay kayo ng lakad? Nasaan ang holding hands? Mama, gabi na, magpahinga na tayo. Walang matutulog hanggat hindi ko nakikitang compatible kayo. Mina, iha, bakit ang layo mo sa anak ko? Para pa itong nagdaramdam. Mabilis na nagdahilan si Mina. Ma'am, strict po kasi ang aming skincare routine. Bawal ang contact para iwas germs bago matulog. Germs? Noong panahon namin, ang germs ay bahagi ng pagmamahalan. Dahil mukhang kailangan nyo ng tulong, bukas na bukas, magtutungo tayo sa rest house sa Batangas. 1 kwarto lang ang gagamitin ninyo dahil ang ibang bahagi ay kasalukuyang kinukumpuni. Utos ko yun kaya walang dapat umangal. Ma'am? Mom? Sabay nilang sigaw. Walang reklamo. Kung hindi kukulong ko na naman kayong dalawa dito sa mansyon. Hindi makatulog si Mina kaya lumabas siya sa balcony para magpahangin. Laking gulat niya nang makitang nandoon din si Fräulein sa katabing balcony. Sir, bakit gising pa kayo? Iniisip niyo ba si Letty? Iniisip ko kung paano kita mapapapirma sa kontratang walang multa sa tuwing hahawakan kita. Ano po? Mina, totoo ang sinabi ko kanina kay Letty. Hindi ko lang yun sinabi para inisin siya. Natigilan si Mina at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sir, professional discount tayo ngayon. Huwag niyo akong idaan sa ganyan. I could have opened that door last night, Mina. I had the key all along. Hindi totoong hindi siya mabubuksan. May special na susi kahit nakalock siya mula sa labas. Ibig sabihin, sinadya niyo yun? Pinanood niyo akong magpanik? Gusto ko lang malaman kung gaano ka katagal magtitiis sa akin at kung bakit ang dami mong entries tungkol sa akin sa mga sinusulat mo.
Binasa niyo ang laptop ko? 5,000 pesos para sa invasion of privacy. Natawa si Fräulein at hinayaan ni Mina na haplusin ng lalaki ang buhok niya. Mina, kalimutan mo muna ang policy. Sabihin mo sa akin, anong gusto mong susunod na mangyari sa atin? Tumingin si Mina sa mga mata ni Fräulein. Ang gusto ko, ligawan mo ko ng tama. Walang utos ni mama at walang halong asaran. Yung totoo. Deal, pero asahan mo. Baka mabaon ako sa utang dahil balak kitang hawakan araw-araw. Wala pong discount. Biro ni Mina, bagaman hindi niya maikubli ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa baba sa may hardin, lihim na nakamasid si Doña Cassandra habang may hawak na wine glass. Excellent! Perfect formula talagang dalawang yon. Ngayon, may something na sa kanila. Kailangan ko na lang i-push pa. Tuwang-tuwa ang matanda. Maganda ang gabi niya ngayon, tapos bukas magkasama pa ulit ang dalawa. Mama, matulog na po kayo. Huwag niyo na po kaming bantayan. Sigaw ni Fräulein na nakita pala siyang patawa-tawa dahil sa kilig. Mina, masaya ako na binubuksan mo na ang puso mo sa anak ko. Ikaw talaga ang bagay sa kanya. Napangiwi ang dalawa sa kilig ng Donya. Kung akala ni Minay natapos ng kanyang kalbaryo sa Maynila, sa Doña Cassandra na pinipilit silang magbibi ay nagkamali siya. Pagdating nila sa rest house sa Batangas, bumulaga sa kanya ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Ma'am, bakit selyado ng plastik ang ibang mga silid? Takang tanong ni Mina habang nakatingin sa mga pintong may nakakandado. Malinaw na kay Mina. Pwede naman nilang subukan ni Fräulein, pero kung ipipilit kasi, parang napipilitan na lang din sila, di ba? Gusto ni Mina na sila mismo ni Fräulein ang makaramdam. Ayaw lang din naman niyang saktan si Doña Cassandra, kaya hindi na lang siya nagsalita nang ikakasakit nito. Iha, biglaan ang pagkumpuni. Ang mga anay rito, kasing bilis kumilos na mga chismosa sa social media. Isang gabi lamang, ubos ang mga, alam mo na. Tugon ni Doña Cassandra habang payapang nagpapaypay. Kaya doon muna kayo sa master's bedroom. Malaki ang kama roon. I-enjoy ninyo ang espasyo. Talagang hindi kayo masisikipan. Napalingon si Mina kay Fräulein na kasalukuyang nagbubuhat ng kanilang mga maleta. Kitang-kita niya ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa leeg ng kanyang boss. Mina, mag-focus ka. Isipin mo ang wallet mo na wala ng laman at magmulta sa bawat paghawak. Paalala niya sa sarili dahil may kontrata pa rin naman sila ni Fräulein. Hindi pa yun nababali. Ayaw din naman niyang maging easy to get porkit umamin si Fräulein ng very slight sa kanya. Pagpasok sa silid ay agad na kumuha si Mina ng masking tape mula sa kanyang bag. Anong ginagawa mo? Tanong ni Fräulein habang pinapanood si Mina na nakaluhod sa gitna ng malaking king-size bed. Sir, eto ang tinatawag na demilitaria zone. Ang kaliwang bahagi ay sa inyo at ang kanan ay sa akin. Ang sino mang lumampas sa linyang to, paaman, kamay o dulo ng buhok, magmumulta ng 10,000 piso. Batangas rates na po to dahil sa inflation. Natatawang paliwanag ni Mina. Humiga si Fräulein sa kanyang bahagi ng kama at nakangiting nagtanong. Paano kung managinip ako at aksidenteng mayakap kita? Ituturing ba nating act of kindness yun? Walang act of kindness sa kontrata natin, sir. Maging maingat ka dahil ayoko napipilitan lang ho tayo. At iwasan ang matagal na pagtitig dahil bawal din ang eye contact na lalampas sa 3 segundo. Natawa si Fräulein, isang mahinang tawa na lalong nagpakaba sa dalaga. Mina, marami kang alam na rules. Pero alam mo ba kung anong rule ang wala ka? Yung bawal maging cute kapag nagagalit. Sir, 15,000 na yan. Itigil niyo ang pag-flirt. Sigaw ni Mina bago mabilis na nagtungo sa banyo para magpalit ng pantulog. Anong oras na din kasi? Sabi ni Donya, dito muna sila magpapalipas ng araw para mas makilala at makasama nila ang isa't isa. Para itong kupido sa kanilang pagitan. Napabuntong hininga na lamang si Mina bago lumabas na sa banyo. Nang lumabas si Mina, suot niya na ang kanyang paboritong kupas na t-shirt at pajama na may disenyo ng pusa. Malayo ito sa imaheng gusto ng Donya, pero ito ang totoong siya. Nakita niyang nakatalikod na si Fräulein at mahimbing nang natutulog. Dahan-dahang gumapang si Mina sa kanyang bahagi ng kama.
Ngunit bago pa siya makapikit ay isang kakaibang tunog ang kanyang narinig mula sa kisame. Doon ay nakita niya ang isang malaking butiki na tila nakatitig sa kanya. "Sir, dragon! May dragon sa itaas!" Sa sobrang takot, nakalimutan ni Mina ang kanyang mga tuntunin at ang masking tape na iniharang pa niya. Mabilis siyang gumulong at yumakap sa braso ni Fräulein. Isiniksik ang muka sa dibdib ng lalaki. "Mina, anong nangyayari?" "Sir, yung butike, tinitingnan ako. Baka tumalon sa mukha ko." Naramdaman ni Mina ang pagyanig ng dibdib ni Fräulein dahil sa pagtawa. "Butiki lang yun. Mas malaki pang takot mo kaysa sa hayop na yan." "Kahit na sir, huwag niyo akong bibitawan. Ayoko sa mga gumagapang." Dahan-dahang ipinulupot ni Fräulein ang kanyang braso sa bewang ni Mina at hinila ito palapit. Tuluyan nang nawala ng silbi ang masking tape sa gitna ng kama. "Ikaw ang yumakap, hindi akong lumampas sa border. Libre na ba to o may bayad pa rin bukas?" Napatigil si Mina at doon lang niya napagtanto ang kanilang posisyon. Ang init ng katawan ni Fräulein ay tumatago sa kanyang manipis na damit at ang amoy nito ay tila nakakalasing. Ano sir, first offense naman, warning lang muna." Pabulong na sagot ni Mina ngunit hindi pa rin siya bumitaw, parang ang ayaw niya nang bumitaw. "Don't worry, bukas kalilimutan na to." Napangiti si Mina. Ngayon lang siya napabilib ni Fräulein sa tagal niyang nagsisilbi sa mag-ina. Ang totoo nga niyan, kinikilig siya sa mga oras na ito. Parang hindi niya magawang labanan ng sariling kilig kahit na alam niyang kailangan niyang magpakipot. Kinaumagahan, nagising si Mina dahil sa bigat ng isang binting nakapatong sa kanya at sa mahigpit na yakap sa kanyang bewang. Nakaharap siya kay Fräulein at sa sobrang lapit nila, kitang-kita niya ang bawat detalye ng mukha nito. "Good morning." "Sir, kanina pa ba kayo gising?" "Sapat na para malaman kung sinisipa mo ko habang tulog." Dumilat si Fräulein na may mapaglarong ngiti. "May utang ka sa aking 40,000 piso. Base sa sarili mong rates." Bakit ako?" "Dahil lumampas ka sa borderline at may kasama pang cuddle." Sasagot pa sana si Mina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Cassandra kasama ang mga katulong na may dalang tray ng pagkain. Nanlaki ang mata ng matanda nang makitang magkayakap ang dalawa. "OMG Mina, Fräulein, alam ko na, mas mabisa talaga ang hangin sa Batangas kaysa sa insenso." Tili ng Donya. "Ma'am, hindi po. Butiki po ang dahilan." "Butike? Ngayon ko lang nalaman na iyon na pala ang tawag sa palusot ngayon. Bilisan ninyo riyan dahil may dinner appointment tayo kasama ang wedding planner mamaya." "Wedding?" Yun pa rin pala ang inaasahan ni Doña Cassandra. Napabuntong hininga si Mina. Mas mahihirapan na sila ngayon na kumbinsihin ng Donya na nais nilang maging organic ang nararamdaman nila at hindi iyong ipinipilit lamang. Sa tanghalian, muling nagpakita si Letty na tila handa na namang manginis. Nalaman kasi nito na nasa Batangas sila. "Narinig kong magkasama kayo sa isang kwarto kagabi. Fräulein, sigurado ka bang hindi mo lang siya pakakasalan para kung anong rason mo?" "Actually, Miss Letty, hindi lang kung anong rason niya. O dahil may makukuha siya. Makukuha niya ang kapayapaan ng isip niya na tila wala siya nung ikaw pa ang kasama niya." "Anong sabi mo?" "Sabi ko po ang ganda ng damit niyo. Mukha kayong rose na kahit maganda. May tinik na nga sa dila, mabilis pang malanta." Napangiti si Fräulein at hinawakan ng kamay ni Mina sa ilalim ng mesa. "Letty, panahon na para mag-move on ka. Mina is the answer. At kung hindi mo siya kayang irespeto, hindi ka welcome sa bahay na to o maging sa kasal namin." Padabog na umalis si Letty sa sobrang inis. At nang makaalis ang babae, huminga ng malalim si Mina. "Sir, salamat. Pero yung she's the answer na line, medyo corny po." "Corny pero totoo. Mina, hindi biro ang sinasabi ni Mama tungkol sa wedding planner. Seryoso siya. Pero sir, kontrata lang to, diba? Susubok lang tayo." "Gusto mo pa ba ng kontrata? Ayoko na ng PA, Mina. Gusto ko ang taong totoong walang kasinungalingan." Natigilan si Mina. Ang manunulat sa loob niya ay gustong-gusto ang ganitong seryoso si Fräulein. Pero ang totoong Mina, may isang mahalagang tanong. "Sir, kung titigil na ang policy, ibig sabihin hindi ko na makukuha yung 40,000 piso na utang mo?"
Natawa ng malakas si Froilan at hinalikan siya sa noo. I'll give you my heart and my bank account. Sapat na bang bayad yun? Pag-iisipan ko po. Siguro kapag nawala na tong pagdadalawang isip ko. Alisin mo muna to, sir. Sambit ni Mina habang nakasandal sa balikat ni Froilan. Sa malayo, maririnig ang boses ng Donya pero hindi ito narinig ng dalawa. Yes, operation na po is na working. Sir, kapag nakita kong hindi ka totoo, hindi rin ako magdadalawang isip na umalis sa sitwasyon na si Donya Cassandra ang naglagay sa atin. Gusto kong mapatunayan na hindi lang dahil pinilit niya tayo na maramdaman natin. Gusto ko yung desisyon na talaga natin mismo. Pasensya na kung sa ngayon hindi pa buo ang tiwala ko. Pasasaan ba't magagawa ko ring ibigay ito? Sa ngayon, mas kilalanin muna natin ang isa't isa. Na kahit corny ka, kinikilig pa rin talaga ako. Pag-amin ni Mina na ikinatuwa naman ni Froilan. Hindi makapaniwala si Froilan habang nakatitig sa kanyang laptop. Walang signal, walang internet. At ang mas masakit, wala ring baterya. Dahil kinuha ni Donya Cassandra ang lahat ng charger nila dito sa loob ng rest house. Ang dating makapangyarihang CEO ay tila nawalan ng boses dahil sa ina niyang gumagawa talaga ng paraan para sila ni Mina ang maging mag-asawa. Mina, nasaan ang cellphone kong isa? Seryosong tanong ni Froilan. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Gusot ang kanyang mamahaling polo at bakas ang labis na frustration sa mukha niya. Sir, kinuha rin po ni Donya Cassandra kasama ang susi ng inyong sasakyan. Sabi ni Ma'am bakasyon daw ito. Pinag-leave kayo ng board of directors dahil sa utos niya. 1 buwan tayong mananatili rito. Sanay na ako sa ganito. PA mo na nga ako, kasambahay pa diba? Hindi na bago sa akin to, Sir Froilan. 1 buwan? Is she insane? Maraming kailangang pirmahan sa kumpanya. Sir, mag-relax ka. Ayon kay Ma'am, tatakbo ang kumpanya kahit wala ka daw. Pero sabi niya, kailangan mong iwan muna ang trabahong yun para daw matuto kang maging tao. Sinasabi lang niya ang mga binilin sa kanya ni Donya Cassandra. Lumapit si Froilan sa kanya. Taglay pa rin ang otoridad sa kanyang boses. At ikaw, Mina, bakit parang kampante ka? Hindi mo ba naiisip na nakakulong tayo rito para lang sa plano ni Mama? Paanong mawawala ang alinlangan mo sa akin kung ikukulong ka dito? Humarap si Mina sa kanya nang may paninindigan. Sir, 3 taon na akong PA mo tapos stay in pa ako sa inyo kasi helper din niyo ko. 3 taon niyo akong ginawang robot. Siguro, ito na ang pinakamagandang paraan para mas makilala pa kita. Ang makita kayong walang hawak na cellphone na puro trabaho lang ang inahatupag. Ngayon mas makakapag-focus ka na sa pagkilala sa akin at ganoon din naman ako. Bahala na basta isusugal ko na. Sige na, sisikapin kong subukan kung mas magiging malalim pa ba ito hanggang sa dito na lang talaga. At kapag wala talaga, sana hayaan na ninyo ko ni Donya Cassandra. Ito lamang ang hiling ni Mina na ikinatango naman ni Froilan. Dahil sa ipinataw ng Donya, napilitan silang mamuhay ng payapa dito sa Batangas. Walang chef, walang driver at walang mga utusan. Hindi niya PA ngayon si Mina, ni hindi rin helper. Si Mina at siya ay parang magkasintahan na nangangapa sa isa't isa. Lumabas si Froilan dahil kailangan niyang magsibak ng kahoy. At habang sinusubukan ni Froilan ang magsibak, dahil sadyang hindi pinalagyan ng Donya ang kanilang gasol, ay isang matandang lumapit sa kanilang bakod. Hoy iho, mali ang hawak mo ng palakol. Baka paa mo ang tamaan mo niyan. Sigaw ni Mang Berting, isang magsasakang may bitbit ng basket ng mangga. Napahinto si Froilan, hingal na hingal at may bahid ng dumi ang mukha niya. Sino po sila? Ako si Mang Berting, ang kapitbahay niyo. Sa kabila lang nito ang bukid ko. Natutuwa lang ako na may kapitbahay na pala ako. Kayo bang mag-asawang sinabi ni Cassandra sa akin? Lumabas si Mina mula sa bahay habang nagpupunas ng kamay sa kanyang apron. Opo, Mang Berting, pasensya na po kayo rito sa asawa ko. Hindi po siya sanay sa ganitong gawain. Sinalo siya ni Mina upang hindi siya mapahiya. Halata nga iha, halik kayo sa baryo, may kasiyahan sa amin. Doon na kayo mananghalian para makilala niyo ang mga taga rito. Tumingin si Froilan kay Mina, tila humihingi ng saklolo. Sir, wala tayong pagkain unless handa kayong kumain ng hilaw na ampalaya para sa tanghalian.
Hindi pa rin talaga ako nakakapagluto kasi wala pa ang kahoy. Napakatagal mo eh. Dagdag pa nito na ikinabuntong hininga niya. Sa baryong ito walang nakakakilala sa kanya kung sino talaga siya. Siya ay simpleng asawa lamang ni Mina. Napilitan siyang sumama sa inuman ng lambanog at nasa ilalim lang sila ng puno ng mangga. "Shot pa, Fräulein, para maging matapang at makabuo na agad ng magiging anak nyo." Biro ng mga kalalakihan. Isang tagay hanggang sa naging 2 at 3. In short, naparami. Si Mina naman, abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kababaihan. Tinuturuan siyang gumawa ng kakanin. Paminsan-minsan, sinusulyapan niya si Fräulein at laking gulat niya nang makita itong tumatawa. Isang tunay at malutong na tawa. Walang filter o pagkukunwari. Parang ang saya-saya nito dito. Mukhang tama lang ang ginawa ni Doña Cassandra na itapon si Fräulein dito. Nang dapit hapon na, habang naglalakad sila pabalik sa rest house, ay pasuray-suray na si Fräulein. Agad siyang inalalayan ni Mina sa bewang. Nahihiyaman siya pero naparami talaga ang inom niya dahil natuwa din siya. "Mina, bakit po sir?" "Huwag mo na akong tawaging sir. Narito tayo sa probinsya. Sabi ni Mang Berting, dapat dawhan o mahal." "Lasing ka lang Sir Fräulein, bukas masungit ka na naman. Palagi naman, wala nang bago." "Hindi ako lasing. Ngayon ko lang na-realize na ang ganda pala rito. At mas maganda ka pala. Ngayon ko lang napansin at natitigan ng husto." Tumigil si Mina sa paglalakad at tinitigan si Fräulein. Ang mga mata nito punong-puno ng katapatan. "Sir, alam mo namang plano lang ito ni Ma'am lahat, di ba? Napilit lang ang lahat ng to." Hinawakan ni Fräulein ang magkabilang balikat ni Mina. "Sa simula oo, pero Mina, nang makulong tayo sa kwartong yun, nang hawakan kita at nang mapanood kitang tumatawa kasama ang mga taga-baryo, naramdaman ko na hindi ko na kailangan ng anumang plano para lang gustuhin kang makasama habang buhay." Lumipas ang mga araw at naging natural na sa kanila ang magbahay-bahayan. Si Fräulein ang taga-igib habang si Mina ang tagaluto. Sa gabi, sabay silang nanonood ng mga alitap-tap na hindi pa pala nawawala sa lugar na ito. Ibang-iba ang saya ni Mina. Normal na naman ang maghapon nila at pagsapit ng gabi, pumasok si Fräulein sa kwarto, bit-bit ang isang maliit na kahon. "Para saan to?" "Binili ko yan sa palengke kanina. Sabi ni Aling Nena, pampatanggal daw yan ng pagod." Binuksan ni Mina ang kahon, isang simpleng kwintas na may pendant na hugis puso. Hindi ito ginto o brilyante, pero alam ni Mina na pinaghirapan itong bilhin ni Fräulein gamit ang perang kinita niya sa pagtulong kay Mang Berting sa bukid. Wala kasi silang dalang cash at nakahold ang lahat dahil sa paghigpit ni Doña Cassandra. Upang kahit papaano may mabili naman sila, sumama si Fräulein kay Mang Berting. "Fräulein, bakit?" "Dahil gusto kong malaman mo na pipiliin pa rin kita kahit anong mangyari. Wala ka mang tiwala ngayon." Naramdaman ni Mina ang init ng mga kamay ni Fräulein. Wala nang pag-aalinlangan. Sa mga sandaling to, ipinaramdam ni Fräulein na siya ang pinaka-importanting babae sa mundo. "Hindi ko na kailangan ng mahabang paliwanag para sabihing mahal kita, Mina." 5,000 per touch, di ba? Biro ni Mina, bagaman may luha sa kanyang mga mata. "Babayaran ko yun ang buong buhay ko." Ngunit kinabukasan, ang katahimikan ay nabasag sa pagdating ni Letty. Bumaba si Letty. Suot ang designer clothes nito na animoy rarampas sa entablado, halata namang hindi bagay sa probinsya ang outfit. "Fräulein, what on earth are you doing here? Nagmumukha kang magsasaka." Lumabas si Mina na nasa tabi ni Fräulein at hinawakan ni Fräulein ang kamay nito ng mahigpit. "Miss Letty, kung naghahanap kayo ng CEO, wala siya rito. Ang nandito ay ang aking mahal na si Fräulein." "Mahal? You're just a PA, Mina. Huwag kang ambisyosa." Humarap si Fräulein kay Letty nang may galit. "Letty, umalis ka na. Mina is not just my PA. She is my future. At kung hindi mo siya kayang irespeto, hindi ka na pwedeng tumapak sa anumang pag-aari ng mga Mendez." Napanganga si Letty at padabog na lumisan. Wala pa rin talaga itong magawa.
At nang makaalis ito, hinarap ni Froilan si Mina ng may ngiti. Mina, totoo ang lahat ng sinabi ko. I want this to be real. Sige na nga, practice makes perfect, di ba? Sige lang, be a good husband kahit na hindi pa naman official. Pero, pakakasalan mo na ako? Tumango si Mina. Masaya si Froilan at binuhat si Mina. Sa gitna ng simpleng rest house, natagpuan nila ang isang bagay na hindi kayang pantayan ng kahit na sino. Ang tunay na pag-ibig na nagsimula sa isang sablay na plano, ngunit nagtapos sa isang perpektong tadhana. Ang katahimikan ng hapon ay tila isang magandang panaginip na biglang binasag dahil sa tunog ng dumating na sasakyan. Hindi ito ang sasakyan ni Doña Cassandra. Alam ni Mina na umalis ang matanda patungong Switzerland para sa isang biglaang conference at business summit. Ang inaasahan nila ay katahimikan. Pero ang bumaba sa sasakyan ay ang bruhang si Letty na nais na nilang iniiwasan. Surprise! Did you miss me? Maarteng bumaba si Letty. Bitbit ang kanyang maleta na tila balak magtagal dito ng isang buwan gaya nila. Letty, anong ginagawa mo rito? Napakunot noong tanong ni Froilan habang pinupunasan ng pawis mula sa pag-aayos ng bakod. Oh, hindi ba nasabi ni Tita Cassandra? She called me before she left. Sabi niya, Letty dear, can you check on Froilan? Baka kasi mamatay siya sa boredom kasama ang assistant niya. So, here I am. I'm staying in the guest room. Ang kapal din talaga. Gustong matawa ni Mina. Alam ni Mina na nagsisinungaling ito. Hindi hahayaan ng Donya na guluhin lang ni Letty ang nais nitong Operation Apo. Pero wala siyang pruweba. Dahil hindi nila makontak ang matanda ngayon para isumbong si Letty. Well, ayaw naman niyang magmukhang naghahabol kay Froilan, kaya pabayaan na lang niya muna si Letty. Sa ngayon naman, alam niyang maayos na sila ni Froilan. May mga ilang bagay na lang silang kailangang alamin pa. Guest room? Under renovation ng buong bahay, Letty. Doon ka sa bayan, mag-hotel ka. Madiing sabi ni Froilan. No way! Mang Berting said, there's a vacant cottage sa dulo ng property. Doon na lang ako. I just want to spend time with you, Froy. Remember the good old times? Lumapit si Letty at hinawakan ng braso ni Froilan, sabay sulyap ng mapang-api kay Mina. Huminga ng malalim si Mina. Hindi siya magpapatalo. Miss Letty, kung gusto niyo pong manatili, sige. Pero dito sa Villa Mendez, walang darling-darling. Ang batas dito, kung sinong hindi nagtatrabaho, hindi dapat kumain dito kasi unfair sa amin. Handa ka na bang mag-igib ng tubig? Natawa si Froilan pero sumang-ayon din sa kanya. Oo nga naman, Letty. Ayaw kung wala kang gagawin dito. Gusto mo magstay? Fine, mapilit ka eh. But you need to do something na kahit sa pag-iigib lang. Alright, I'll try. Salamat ka, mahal pa rin kita. That's why magtitiis ako dito. Ayaw ko kasing mapunta ka sa babaeng yan. Napakibit-balikat na lang si Mina at hinayaan ang pag-iinarte nito. Lumipas ang 3 araw na tila isang digmaan ng pasensya. Tuwing umaga, susulpot si Letty na halos labas na ang kaluluwa sa suot nitong manipis na damit. Pilit na dinidikit ang sarili kay Froilan habang nagluluto o nag-aayos ito ng bahay. Pero si Froilan, na tila immune na sa pagpapapansin ni Letty, ay palaging lumalayo at mas pinipiling tumabi kay Mina. Froy, look at my nails. Nasira dahil sa dumi rito. Can you help me fix them? Paglalambing ni Letty sa sala. Mina is the expert in fixing things, Letty. Ask her. Tipid na sagot ni Froilan habang binabasa ang mga papeles na palihim na dinala ni Mang Berting mula sa opisina. Dahil sa galit at inggit, naghanap si Letty ng butas. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaalis ang hamak na PA at katulong sa buhay ng lalaking gusto niya. Ginamit niya ang kanyang koneksyon. Pina-background check niya ang buong pamilya ni Mina at doon niya natagpuan ang isang impormasyong dudurog sa pagkatao ng dalaga. Habang abala si Froilan sa pakikipag-usap sa mga taga-baryo tungkol sa proyektong tubig, nakita niya kasi ang kalagayan dito at nais niyang tumulong. Hinarap ni Letty si Mina na nasa labas. Ang dilim ng paligid ay tila sumasalamin sa itim ng budhi ni Letty. You look so happy, Mina. Akala mo ba talaga kabilang ka na sa mundong to? Miss Letty, gabi na. At kung wala kayong sasabihing matino, pumasok ka na sa cottage mo.
I found something interesting today. Tungkol sa kapatid mong si Marco. Alam mo ba kung saan nanggaling ang pampaaral mo sa kolehiyo? And kung bakit biglang nagkaroon ng pambayad sa hospital ang nanay mo noon? Natigilan si Mina. Ang kapatid niyang si Marco ay matagal nang nagtatrabaho sa malayo at palagi itong nagsasabing sa construction ito nagtatrabaho. Ang kuya mo, hindi siya construction worker, Mina. He was a high-end escort, isang bayarang lalaki para sa mga matatandang mayayaman. I have the records, the photos, and the list of clients. You were educated by dirty money. Hindi mo pansin, PA ka ni Fräulein. That's professional. Pero, extra ka ring helper nila at mas bagay sa'yo yun. Ayoko lang magtampo si Doña Cassandra. Kaya naman pumayag ako mag-stay-in sa kanila. Gustong gusto niya ako at ayoko masaktan siya. That's why pumayag ako maging helper. Kahit bilang tagaluto lang o taga-asikaso kay Fräulein. Ang diploma mo, ang buhay mo, utang mo sa pagbebenta ng katawan ng kapatid mo. Tila gumuho ang mundo ni Mina. Hindi siya makahinga. Nagsisinungaling ka. Am I? Look at this. Itinapon ni Letty ang isang folder sa harap ni Mina. Doon ay nakita niya ang mga larawan ni Marco, ang kanyang kuya na itinuring niyang bayani na may kasamang iba't ibang babae sa mga hotel. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong kailangan nila ng pera. Isipin mo, Mina, kapag nalaman to ni Fräulein o ng board of directors ng Mendes Group, isang manugang ng pamilya may ganitong dumi, you will drag him down to the mud. You are a parasite, living off your brother's shame and now trying to live in Fräulein's wealth. You don't belong here. You belong to the trash with your brother. Hindi narinig ni Mina ang iba pang sinabi ni Letty. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila unti-unting nadudurog. Ang sakit na malaman na ang buhay na tinatamasa niya, bunga ng sakripisyo ng kapatid niya sa paraang hindi niya kailanman naisip. Tiningnan niya ang villa. Nakita niya sa bintana si Fräulein. Tumatawa habang kausap ang mga taga-baryo. Napakalinaw ng kinabukasan nito bilang isang kagalang-galang na CEO. Isang lalaking may dangal. Hindi ko siya hayaang madamay sa duming to. Bulong ni Mina sa sarili. Pumasok siya sa loob ng hindi napapansin ni Fräulein. Mabilis siyang nag-impake ng ilang pirasong damit. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling gamit na ibinigay ng Donya. Ang tanging bitbit niya ay ang lumang backpack niya at ang kwintas na ibinigay ni Fräulein. Ang kwintas na simbolo ng pag-ibig nila na alam niyang hindi niya karapat dapat tanggapin ngayon. Sumulat siya ng isang maikling liham sa isang pirasong papel. Fräulein, patawad. Tama si Letty. Hindi ako nararapat sa mundong to. Huwag mo na akong hanapin. Kalimutan mo na lang lahat. At ang nangyari, burahin mo na sa isipan mo. Kaya sana maging masaya ka sa mundong nakalaan para sa'yo. Dumaan siya sa likod ng pinto. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa kanyang pag-alis. Sa bawat hakbang niya palayo sa Villa Mendes ay parang hinihiwa ang kanyang puso. Samantalang si Fräulein, pagpunta niya sa kusina, tanging ang sulat lang ang nandoon. Mina? Sigaw ni Fräulein. Ang boses niya gumaralagal sa takot. Nakita niya si Letty sa sala, prenting nagkakape. Oh, she's gone, Froy. Narealize niya na rin siguro na she's just a distraction. Don't worry, nandito naman ako. Nilapitan ni Fräulein si Letty. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Anong ginawa mo sa kanya? Anong sinabi mo, Letty? I just told her the truth about her dirty family. Fräulein, she's trash. Ang kuya niya isang... Hindi na pinatapos ni Fräulein ang sasabihin ni Letty. Wala akong pakialam kung sino ang pamilya niya. Si Mina ang gusto ko. At kung akala mong magtatagumpay ka, nagkakamali ka. Tinawagan ni Fräulein si Mang Berting. Mang Berting, ihanda ang lahat ng tao sa baryo. Hanapin niyo si Mina. Kahit saang sulok pa ng lugar na to. Kahit hanggang Maynila. Hanapin niyo ang asawa ko. Habang si Mina nakasakay sa isang bus patungo sa kung saan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya, kailangan niyang protektahan si Fräulein mula sa iskandalong dala ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi alam ni Mina ang isang bagay. Ang pag-ibig ni Fräulein Mendes ay hindi nakadepende sa dumi o linis ng nakaraan. Sa bawat patak ng ulan sa bintana ng bus ay mas nadudurog lang ang kanyang puso.
Mina, kahit saan ka magpunta at kahit anong pinto ang ikandado mo sa pagitan nating dalawa, sisirain ko yun. Dahil hindi mo alam, ikaw lang ang pinakamagandang nangyari sa aking mayroon ako sa mundong to. At ang digmaan para sa puso ni Mina ay muling nagsimula, hindi laban kay Letty, kundi laban sa sariling takot ni Mina na hindi siya sapat para sa isang Mendez. Ang ulan ay hindi na lamang basta ambon. Naging malakas itong buhos na tila gustong lunurin ng bawat bakas ng alaala ni Mina. Nakaupo siya sa pinakalikod ng bus, nakasandalang noo sa malamig na bintana, habang ang luha niya sumasabay sa agos ng tubig sa labas. Hawak niya ng mahigpit ang kwintas na ibinigay ni Fräulein, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na kahit sandali, ang naging reyna siya sa puso ng isang Mendez. Samantala sa labas ng villa, parang baliw na hinahalughog ni Fräulein ang bawat kanto ng property. Hindi niya alintana ang basang-basa niyang damit o ang putik sa kanyang paanan. Sir Fräulein, nakita raw siya sa sakayan ng bus sa kanto. Pasakay na ng Maynila. Sigaw ni Mang Berting habang tumatakbo palapit. Hindi na nag-isip si Fräulein. Mabilis siyang sumakay sa lumang pick-up ni Mang Berting dahil dinala ng don niya ang susi ng kanyang sasakyan. Mang Berting, pakiusap. Habulin natin ang bus na yun. Di siya pwedeng umalis nang hindi ko naririnig magpaliwanag. Gustong-gusto na ni Fräulein na makita ulit ang dalaga. Mabilis ang takbo ng pick-up sa madulas na kalsada. Ang puso ni Fräulein ay para ding nakikipagkarera. Galit, takot at pagsisisi ang nararamdaman niya. Galit kay Letty, takot na mawala si Mina, at pagsisisi na hindi niya agad nasabi ang totoo noong may pagkakataon siya. Ayun ang bus, sir. Turo ni Mang Berting sa isang asul na bus na ilang metro lang ang layo sa kanila. Pinatunog ni Fräulein ang busina ng paulit-ulit. Humaharurot sila sa gilid ng bus hanggang sa mapilitan ng driver na tumabi at huminto. Mabilis na bumaba si Fräulein, hindi pinapansin ng baha sa kalsada. Umakyat siya sa bus, hingal at basa siya. Nanlaki ang mga mata ni Mina nang makita si Fräulein sa pintuan ng bus. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumalon sa bintana pero huli na. Naroon ang lalaking pilit niyang tinatakasan. Mina, bumaba ka rito. Sir, bumalik na kayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi nakinig si Fräulein. Nilapitan niya si Mina. Hinawakan ng kamay nito at hinila dahan-dahan palabas ng bus. Walang nagawa ang mga pasahero kundi manood sa tila eksena sa pelikula. Nakita pa nga ni Fräulein ang iba na kilig sa kanila, habang ang iba nayayamot kasi nakakaabala pa sila. Nang makababa sila, dinala ni Fräulein si Mina sa isang waiting shed. Doon ay humarap siya sa dalaga. Saglit lang naman silang nawalay, pero pakiramdam niya buong buhay na siyang nangulila sa dalaga. Paano kung hindi niya na nga ito nahabol? Paano na? Paano na siya magsisimula ulit? Bakit, Mina? Bakit ka umalis? Alam niyo na kung bakit. Alam ni Letty ang lahat. Ang pamilya ko, ang kapatid ko, sir. Marumi ang pinanggalingan ko. Isang malaking kahihiyan sa pangalan ninyo. Kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa Kuya Marco ko, masisira ang reputasyon ninyo. Hinawakan ni Fräulein ang magkabilang pisngi ni Mina. Pilit itong pinapaharap sa kanya. Mina, makinig ka sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin ni Letty. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang kapatid mo, nagsakripisyo siya para sa pamilya nyo. Hindi yun kahihiyan, Mina. Yun ay pagmamahal na ikaw lang ang nakakaintindi. Pero sir, stop calling me sir. Mina, hindi mo ba naiintindihan? Hindi kita pinili dahil lang kailangan ko ng PA. Hindi kita pinili dahil sa plano ni Mama. Pinili kita dahil noon pa man ikaw lang ang nakikita ko. Natigilan si Mina. Ang ulan ay tila humina sa pandinig niya. Matagal na, Mina. Bago pa ang plano ni Mama ang lahat ng to. Bago pa tayo kulong sa kwartong yun. 3 taon na kitang pinagmamasdan sa opisina. Pinapanood kung paano ka mag-alala sa mga maliliit na bagay. Kung paano ka tumawa kapag akala mo walang nakakakita. Itinatago ko ang nararamdaman ko dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, lalayo ka. Dahil alam kong ayaw mo sa mga lalaking katulad ko na kontrolado ang lahat. Ibig niyong sabihin, lahat ng pagsusungit niyo noon, protection ko yun, Mina. Para hindi mo mahalata na bawat pagtimpla mo sa kape ko, bawat paalala mo sa schedule ko,
ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. I was coward. Hinayaan kong si Mama ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo dahil duwag akong aminin na kailangan kita. Dahil mahal na kita noon pa man, Mina. Lumapit pa si Fräulein, sapat na para maramdaman ni Mina ang init ng katawan nito sa kabila ng lamig ng ulan. Mina Mendez, hindi ka marumi. Ikaw ang pinakamalinis na bagay na nangyari sa buhay ko. Ang pamilya mo ang nakaraan mo. Bahagi yan ng kung sino ka ngayon at kung sino ka ngayon ang mahal ko. Hindi ang reputasyon ko ang mahalaga, kundi ikaw na nasa harap ko. Hindi nakapagpigil si Mina. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Fräulein at umiyak ng malakas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa na naramdaman niya sa mga paliwanag ni Fräulein. Mahal kita, Fräulein. Mahal na mahal kita. Takot lang ako na baka hindi ako sapat. Hinila ni Fräulein ang baba ni Mina at dahan-dahang idinikit ang kanyang mga labi sa baba nito. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing wala ng kontrata, wala ng multa at wala ng no-touch policy na ginawa nito na nakakapagpahirap lang din sa kanya. Ayaw na ni Fräulein na pigilin ang kanilang damdamin. Gusto niyang ibigay ang lahat kay Mina. Sa sandaling ito, tila huminto ang mundo. Wala si Letty, wala ang kanyang mga kinatatakutan. Narito lang silang dalawa, si Fräulein at si Mina, na dalawang taong nahahanap ang isa't isa sa gitna ng isang planong akala nila ay laro lang, pero tadhana na pala ang may gawa. Ina niya ang may gawa nito, pero ang totoo talaga, hindi ito matutupad o mangyayari kung hindi ito pinayagan ni tadhana na mangyari. Nang bumalik sila sa villa, sinalubong sila ni Letty na may mapait na ngiti sa labi. Handa na sanang mag-impake dahil sa nararamdaman niyang talo na siya. So, you found your little parasite. Asar ni Letty. Hindi siya pinansin ni Fräulein. Sa halip, hinarap niya si Letty nang may malamig na tingin. Letty, itawag mo na sa lahat ng nalaman mo. Ipaalam mo sa buong mundo ang tungkol sa pamilya ni Mina. Pero tandaan mo to, oras na gawin mo yun, ay ilalabas ko rin ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ng tatay mo na matagal ko nang itinatago. Let's see who fall first. Nanlaki ang mata ni Letty. Napipi siya sa takot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at lumaya sa Villa Mendez nang hindi man lang lumilingon. Humarap si Fräulein kay Mina at ngumiti. See? Everything is under control. Sir Fräulein, paano si Ma'am Cassandra kapag nalaman niya ang totoo? Ang totoo na mahal kita? Matagal niya nang alam, Mina. Siya lang ang may lakas na loob na ikandado tayo. Dahil alam niyang duwag ang anak niya. Umupo silang magkahawak ang kamay habang pinapanood ang unti-unting pagtila ng ulan. Ang Villa Mendez ay hindi na lamang isang rest house. Ito ay naging saksi sa isang pag-ibig nila. Mina, po, practice ulit tayo. Nang alin po? Ng pagiging mag-asawa. Pero sa pagkakataong to gusto ko, lagyan natin ng konting pagbibaby. Fräulein Mendez, sigaw ni Mina habang namumula. Pero hindi niya binitiwan ang kamay ng lalaking nagpatunay sa kanya na sa pag-ibig, walang maruming nakaraan, tanging malinis na kinabukasan lang ang mahalaga. Mahal na mahal kita. Napangiti si Mina. Nilapit niya ang kanyang muka at hinayaan kung may gagawin ito. Walang sabing hinagkan siya ni Fräulein. Maingat at palalim ng palalim. Hindi niya namalayan ang mga sumunod dahil napansin na lang niya na nasa silid na pala sila. Napangiti si Mina. Wala naman siyang angal dahil hindi naman ito ang unang beses. May tiwala ako sa'yo at sinusuko ko na ang lahat, mahal kong Fräulein. Hindi ko sisirain at sasayangin ang tiwala mo sa akin, mahal kong Mina. Pag-uwi ni Mama, may apo na siyang aasahan. Ha? Paano mo naman malalaman? Dahil gagalingan ko ngayon. Kumindat pa ito bago nagpatuloy. Ang sumunod na umaga sa Villa Mendez ay payapa pero parang ang may bumabalot na isang kakaibang katahimikan. Dama ni Mina, tipong alam mong may paparating na dilubyo, pero hindi mo alam kung ano ba ito. Magkahawak kamay na nakaupo sina Fräulein at Mina sa veranda. Ninanamnamang kapayapa ang nahanap nila matapos ang nangyari kagabi. Ngunit natigil ito nang bigla silang mabulabog dahil sa tunog ng isang helicopter na pababa sa bakuran. Malawak kasi ang lupain ng mga Mendez.
Ilang hektarya ito at kahit 2 helicopter, kayang-kayang mag-park dito. Hindi na naghintay ng 1 buwan ng matanda. Hindi na natapos ang summit dahil ang radar ni Doña Cassandra Mendez sa mga emergency sa pamilya ay mas mabilis pa sa kahit ano. Bumaba ang Doña mula sa helicopter na parang isang action star. Suot pa nito ang kanyang Chanel at shades. Pero ang aura nito kasing init ng bulkang nag-aalboruto at parang sasabog. Sa likod niya, sumunod ang 2 bodyguards na may dalang mga folder. "Mama!" Gulat na sigaw ni Fräulein. Hindi sumagot ang Donya. Dire-diretso itong naglakad papasok sa villa. Tinanggal ang kanyang shade at ibinalibag ang kanyang Hermes bag sa sofa. "Fräulein Mina, where is that snake? Where is Letty?" "Ma'am, wala na po siya. Umalis na kagabi." "Don't ma'am me, Mina. I heard everything. Akala nyo ba dahil nasa Switzerland ako'y wala akong mata rito? My informants told me Letty tried to blackmail you with some nonsense about your family." Huminga ng malalim ang Donya. Ang dibdib nito kumakabog sa galit. "That girl, matapos ko siyang pakainin sa bahay ko. Matapos ko siyang ituring na parang tao, gaganito pa siya sa pamilya ko?" "Mama, kalma lang. We handled it." Pagpapakalma ni Fräulein sa inang nag-hysterical. "Handled it? Fräulein, muntik nang mawala ang manugang ko dahil sa babaeng yon. Muntik nang maging malungkot ang buhay mo habang buhay." Humarap ang Donya kay Mina at sa isang iglap nawala ang galit sa mukha nito at napalitan ng matinding pag-aalala na halos maging OA. Well, OA naman na ito talaga noon pa. "Mina, iha, my poor sweet Mina. Totoo ba, umalis ka raw nang walang dalang payong kagabi, sa gitna ng ulan? Paano kung nagkatarangkaso ka? Paano kung nakuha ka na masasamang loob? My heart cannot take this drama." Sabi ng Donya habang humahawak sa kanyang dibdib at tila hihimatayin sa sobrang stress. "Don't worry, ma'am. Fräulein found me." "Of course he found you. Kung hindi, ipapadeport ko siya sa Mars." Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang bodyguard. "You! Make sure Letty's father get my email today at sabihan ng lahat ng mga designers at social circles na si Letty ay persona non grata sa lahat ng event ng mga Mendez. I want her to feel what it's like to be an outcast." Napalunok si Mina. Ngayon lang niya nakita ang bagsik ng Donya. Pero sa kabila ng galit nito, ramdamin ni Mina na ang lahat ng yun ay dahil sa matinding proteksyon nito sa kanya. "At ikaw, Fräulein Mendez, pinatunayan mong may bayag ka rin pala. I was so proud nung marinig kong hinarap mo si Letty. Finally, nagamit mo rin ang pagiging arrogant mo sa tamang paraan." "Salamat, ma. Pero mas mahalaga na okay na kami ni Mina. Wala nang kontrata, ma. Totoo na to." Naupo ang Donya sa kanyang paboritong silya. Medyo kumakalma na. "Well, good. Dahil pagod na akong mag-imbento ng mga anay sa kwarto at mag-import ng mga insenso mula sa malayo para lang kumilos ka. I just want to relax and wait for my grand." Naputol lang matanda nang mapansin si Mina. Biglang natigilan si Mina. Napahawak siya sa kanyang tiyan at tila naging maputla. Kanina pa siya nakakaramdam ng hilo pero iniisip niya na baka dahil lang sa pagod at ulan kagabi. Pero ang amoy ng tsaa na tinitimpla ng bodyguard sa kusina ay biglang naging sobrang lansa sa kanyang pang-amoy. "Mina, are you okay? You look pale." Puna ni Fräulein, agad na naging alerto. "I'm fine. Medyo nahihilo lang siguro sa puyat." Hindi na natapos ni Mina ang sasabihin dahil bigla siyang napatakbo sa banyo at narinig nila ang pagduwal nito. Natahimik ang buong sala. Nagkatinginan si Fräulein at ang Donya. Ang mga mata ni Doña Cassandra unti-unting nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas at ang kanyang pamaypay nalaglag sa sahig. "Fräulein, kailan pa nagsimula ang hilo na yan?" "Actually, ma, nung nasa bahay pa tayo, napapansin ko na siyang mabilis na mapagod." Sagot ni Fräulein na tila nagsisimula na ring mag-process ang utak sa posibleng dahilan. Lumabas si Mina mula sa banyo. Namumutla at may hawak na tissue. "Sorry po, ang lansa po kasi nung tsaa." "My God! The incense! The one room challenge! It worked!" Tili ni Doña Cassandra. "Ma'am Cassandra?" Naguguluhang tanong ni Mina. "Mina, iha,
Is there a Mini Mendez in there? Napayuko si Mina. Namumula ang pisngi. Actually ma'am, hindi ko pa po sigurado pero 3 linggo na po akong delayed. Akala ko po dahil lang sa stress kay Leti at sa trabaho. Isang katahimikan ang bumalot sa silid bago ang isang malakas na tunog ng pagbagsak. Mama! Nahimatay si Doña Cassandra Mendez, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sobrang kagalakan. Bumagsak siya sa sofa habang may malapad na ngiti pa rin sa kanyang mga labi kahit na nakapikit na. Mabilis na nagkagulo ang mga bodyguard. May nag-spray ng pabango, may nagpaypay, at si Froilan naman hindi malaman kung sino ang uunahin. Ang nanay niyang nahimatay o ang fiancé niyang buntis. Mina, totoo ba? Ang boses ni Froilan puno ng kaba at saya habang hawak ang mga kamay ni Mina. Sa tingin ko, Froilan, magiging lola na talaga si Ma'am. Niyakap siya ni Froilan ng mahigpit. Promise, Mina, hindi ko kayo pababayaan. Wala akong pakialam kung anong sabihin ng mundo. Ang bibi natin at ikaw, kayo ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Dahan-dahang nagising ang Donya. Ang unang salitang lumabas sa bibig niya. I need to call my designer. No, I need to call the wedding organizers. We need the wedding before the bump shows. Mama, dahan-dahan lang. No time for dahan-dahan. May grandchild is coming. Froilan, kumuha ka ng gatas. Mina, iha, huwag kang tatayo dyan. You need to rest. Bodyguard, ilak nyo lahat ng pinto. Walang lalabas. Walang papasok na stress dito. At tawagan yung pinakamagaling na doktor para ma-check si Mina. Now na! Napatingin si Mina kay Froilan at pareho silang natawa. Ang gulo, ang ingay, at ang pagiging OA ng Donya ay bahagi na ng kanilang buhay. Pero sa gitna ng lahat ng yun, alam ni Mina na hindi siya mag-iisa. Ang kandado, incident na akala niya katapusan na ng kanyang dignidad, ay siya palang susi para sa pamilyang hinding-hindi siya bibitawan. Mahal kita, Mina Mendez. Hindi pa naman tayo kasal. I don't care. For me, asawa na kita. Mahal din kita, Froilan Mendez, kahit medyo OA ang pamilya mo. Biro ni Mina bago siya muling hinalikan ng lalaking nagpatunay na ang pag-ibig ay hindi kailangang pilitin. Nakatulong naman ang konting insenso, pero ang tamang panahon talaga at ang tadhana ang nagtakdang iyon ay mangyari. Samantalang habang hinihintay ang doktor ni Mina para lalong makumpirma ang hinala nila, ay pumasok sa silid si Doña Cassandra. Si Froilan ay nasa labas at masayang ibinabalita ang magandang regalo sa kanila. Napaawang ang labi niya nang mapansing hindi na OA ang matanda, pero seryoso at naiiyak ang aura. Salamat ha. Po, para saan po? Hinawakan nito ang kamay niya. Para sa pagsubok mong mahalin ang anak ko. Salamat kasi hinayaan mo ko. Hindi ka naghalit sa akin. Alam kong mali ang ginawa kong ipilit. Pero matagal ka na kasi niyang gusto. Gustong gusto ka namin, Mina. Salamat kasi kahit PA ka ni Froilan, pumayag kang mag-stay sa bahay at talagang alagaan ng anak ko. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw lang. Napakabuti mong bata. Wala ka man lang bang naging galit sa akin, Mina? Mauunawaan kung may naramdaman ka. Ma'am, wala po talaga. Hindi ko po kayang magalit sa inyo. Salamat po kasi ikaw ang naging kupido namin. Mama na lang ang itawag mo sa akin, please. Sana masanay ka na dahil matagal ka ng parte ng pamilyang ito, Mina. Niyakap ni Mina ang matanda. Sobrang saya niya, natanggap siya nito kahit na anong background niya sa buhay. Nagdesisyon na umuwi si Mina sa kanilang maliit na barangay sa Laguna. Wala na ang kaba na baka mapahiya siya. Ang bitbit niya ngayon ay ang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Kasama nila si Doña Cassandra na pilit na sumama dahil gusto niyang makita at makilala ang kanyang pamilya. Nang tumigil ang 3 itim na SUV sa tapat ng maliit ngunit malinis na bahay ni Mina, lumabas si Marco, ang kanyang kuya. Baka sa mukha nito ang pagtataka at kaba. Mina, sino sila? Tanong ni Marco. Lumapit si Mina at niyakap ng mahigpit ang kapatid niya. Kuya, si Froilan Mendez, ang lalaking pakakasalan ko. Humarap si Froilan kay Marco. Walang bakas ng panguhusga sa mga mata nito. Sa halip, iniabot ni Froilan ang kanyang kamay para sa isang mahigpit na pakikipagkamay. Salamat, Marco.
Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para kay Mina. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa pagtataguyod ng pamilya nyo. Bahagi ka na rin ng pamilya Mendez. Naluha si Marco. Sa simpleng pagtanggap na iyon ni Froilan, tila nabura ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa ilalim ng puno ng mangga, kumain sila kasama ang Donya, na kahit naka-Chanel ay game na magkamay dahil sa nga ang ulam nila ay inihaw na tilapia. Dito napatunayan ni Mina na tunay nga ang pamilyang pinagsilbihan din niya ng ilang taon. Isang linggo rin ang itinagal nila sa Laguna bago nagdesisyon na bumalik sa rest house kung saan nakilala nila si Manong Berting. Ipinangako kasi nila na babalik sila dito. Gabi na sa Villa Mendez at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Dahil sa isang celebration kasama ang mga taga-baryo at si Mang Berting, napasobra na naman ang tagay ni Froilan ng lambanog. Si Mina na saglit na lumabas para kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo sa kusina ay nagulat nang makitang wala na sa sofa ang kanyang asawa. Froilan, nasan ka? Narinig niya ang isang kalabog mula sa beranda. Pagdating niya roon, nakita niya si Froilan na nakaupo sa sahig, nakasandal at tila nakikipag-usap sa halaman. Ang kanyang polo bukas ang 3 botones sa itaas at ang buhok nito'y gulo-gulo na. Nasaan siya? Pabulong na sabi ni Froilan. Ang boses ay paos at tila malungkot. Bakit iniwan niya ako? Dapat pag umalis may bayad din. Froilan, nandito ko. Kumuha lang ako ng tubig. Dahan-dahang inangat ni Froilan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapungay at may bahid ng pamumula. Nang makita niya si Mina, biglang nagliwanag ang mukha nito. Ngunit agad ding napalitan ng isang labis na pag-aalala. Mina, ikaw ba yan? O hallucination lang kita dahil sa lambanog ni Mang Berting? Ako to Froilan, ang kulit mo. Sabi ko naman sa'yo huwag kang makikipagsabayan sa mga yun uminom dahil mas malakas sila sa'yo. Biglang hinawakan ni Froilan ang magkabilang kamay ni Mina at idinikit ito sa kanyang mga pisngi. Napakainit ng balat ni Froilan. Huwag kang haalis please. Akala ko bumalik ka na naman sa bus. Akala ko naniwala ka na naman kay Letty. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Huminga ng malalim si Froilan at isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Mina. Ramdam ni Mina ang bigat ng katawan nito pero hindi siya kumilos. Mina, alam mo ba, bago pa tayo ikulong ni Mama, gabi-gabi ako nagdarasal na sana mapansin mo ko. Hindi bilang boss kundi bilang lalaki. Kasi sa tuwing dadaan ka sa harap ko sa opisina, nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Para akong tanga, di ba? CEO ka, Froilan, hindi ka tanga. Tanga ako pagdating sa'yo. Kasi kahit lasing ako, ikaw lang ang malinaw na nakikita ko. Yung background, malabo pati ang buwan malabo. Pero ikaw lang ang focus ko. Hinaplos ni Froilan ang mukha ni Mina. Ang kanyang mga daliri dahan-dahang gumapang sa labi ng dalaga. Sabi mo noon, 5,000 pesos per touch. Sige, bilhin ko na lahat ng oras mo. Kasi lahat ng shares ko sa kumpanya, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo na lang akong iiwan ulit. Ramdam ni Mina ang tindi ng pag-ibig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Froilan. Ang seryosong CEO ay tila naging isang marupok na tao sa harap ng babaeng nagpabago sa kanya. Wala nang multa, Froilan. Sabi ko naman sa'yo, free access ka na habang buhay. Biglang hinila ni Froilan si Mina palapit, dahilan para mapaupo ang dalaga sa kundungan niya. Ipinulupot ni Froilan ang kanyang mga braso sa bewang ni Mina. Isiniksik ang mukha sa leeg nito. Mahal na mahal kita. Froilan, kailangan mo nang matulog. Mahilo ka lalo niyan. Dito lang tayo. Dito sa ilalim ng buwan. Gusto kong malaman ng langit ng asawa ko. Isang anghel na nagkatawang tao. Mina Mendez, mahal na mahal kita. Dahan-dahang itinaas ni Mina ang mukha ni Froilan at hinalikan ito sa noo. Mahal din kita, Froilan Mendez. Kahit lasing ka't amoy lambanog. Ngumiti si Froilan bago dahan-dahang nakatulog sa balikat ni Mina habang nakayakap pa rin ng mahigpit. Sa gabing ito, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, kahit gaano pa katapang ang isang lalaki sa mundong ito, ay luluhod at luluhod pa rin kapag tinamaan na ito ng pag-ibig. Dumating ang araw na tila isang panaginip. Ang venue, pinaliguan ng mga puting rosas at orchids. Ang bawat sulok puno ng pampaganda.
Ngayon na ang takdang araw na ikakasal sila at magiging ganap ng mag-asawa. Nakatayo si Froilan sa dulo, suot ang kanyang barong na gawa ng mahusay na designer ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig hanggang sa bumukas ang malaking pinto. Doon lumitaw si Mina. Suot ang isang napakagandang gown na may mahabang trail. Mukha siyang isang anghel na bumaba sa lupa. Ang brilyanteng singsing ay kumikinang sa kanyang daliri. Pero ang mas nagpakinang sa kanya ay ang glow ng kanyang pagbubuntis. Hiyang niya talaga dahil na rin sa pag-aalaga ni Fräulein. Habang naglalakad si Mina patungo kay Fräulein, ay bumulong si Fräulein sa sarili. Salamat ma. Salamat sa pagkandado sa amin. I, Fräulein Mendez, take you Mina to be my wife. In sickness and in health. But most of all, I promise to be the key that will never lock you out of your dreams. At ako naman, Fräulein. Wika ni Mina habang nakatingin sa mga mata nito. Pangako na kahit gaano pa kadami ang rules at policies na gawin ko, ikaw lang ang kaisa-isang tao na hahayaan kong lumabag sa bawat isa sa mga ito. Mahal kita. Nang sabihin na ang "You may now kiss the bride" ay ang narinig ang pinakamalakas na palakpak mula sa mga bisita. Si Doña Cassandra na may hawak na panyo ay halos himatay na naman sa sobrang kilig. Dinala ni Fräulein si Mina sa Italy para sa kanilang honeymoon. Habang nakaupo sila sa balcony at kumakain ng pasta, hinaplos ni Fräulein ang lumalaking tiyan ni Mina. Alam mo, parang ang likot niya ngayon. Mukhang excited na rin siyang makita ang Italy. O baka naman nagagalit kasi ang dami mong pinapakain sa akin. Inalis niya ang plate na kinakainan ni Mina. Binuhat niya si Mina at dinala sa kama. Wala nang masking tape ngayon, Mina. Wala nang borderline. At higit sa lahat, wala nang 5,000 pesos per touch. Sige na nga. Eto, discount na to. Lifetime free access na po kayo, Mr. Mendez. Bulong ni Mina bago sila nalunod sa sarili nilang mundo ng init at pagmamahal. 9 na buwan na ang tiyan ni Mina. Sa hallway ng St. Luke's Medical Center ay nabulabog sa sigaw ng Donya. Where are they? Nasaan ang mga apo ko? Sigaw ni Doña Cassandra habang tumatakbo, bit-bit ang 3 magkakaibang kulay ng baby blankets. Sa loob ng delivery room, pawis na pawis si Fräulein habang hawak ang kamay ni Mina. Si Mina ay halos mawala ng boses sa pag-iri. One more push, Mina. Kaya mo yan. Pag-cheer ni Fräulein na mas kinakabahan pa sa kanya sa asawa. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw at nasundan pa ito ng isa at isa pa. It's triplets, 3 malulusog na sanggol. Natutuwang sabi ng doktor. Nang mailabas na ang mga bata, hindi mapigilang maiyak ni Fräulein habang pinapanood ang 3 maliliit na anghel na nakahiga sa tabi ni Mina. 2 lalaki at 1 babae. Pumasok si Doña Cassandra at sa unang pagkakataon, hindi siya nahimatay. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ng mga sanggol. My gosh, it's a miracle. Tumingin si Fräulein kay Mina na kahit pagod ay may pinakamagandang ngiti pa rin. Mina, look. Anong ipapangalan natin sa kanila? Ngumiti si Fräulein at hinalikan sa noo si Mina. Ang panganay si Casper at ang pangalawa si Marcel. Then ang bunso ay si Susie. Susie? Natawa si Mina. Oo, dahil siyang magpapaalala sa atin na kahit ikandado tayo ng pagsubok, ang pag-ibig pa rin ang tanging susi para maging malaya. Sa gitna ng silid, yakap ni Fräulein si Mina at ang kanilang 3 anak. Si Donya naman ay abala sa pag-order ng 3 magkaibang baby strollers. Alam ni Mina na tapos na ang kanyang paghahanap. Hindi niya kailangan ng mansyon. Hindi niya kailangan ng yaman. Ang kailangan niya lang ay ang lalaking handang makulong kasama siya sa hirap, sa ginhawa at sa habang buhay.